Hi mga suki, magandang araw. For today's video, gusto kong i-share sa inyo kung paano ba ang sitwasyon ng mga negosyante katulad namin. Lalo na pag may mga bagyo katulad ng bagyong Uwan. Ang bidyong ito ay kuha nung sagsagan ng bagyong Uwan. Anong buwan ba yun? Hindi ko kasi matandaan. Pero itong video nito is yung bagyong Uwan. Ayan, kung sa nakikita nyo, nagbababa na po ng paninda yan galing sa Ordaneta. Salute kanila Kuya Bong at kay Kuya Ugag dahil ang lakas ng loob nila na magbiyahe kahit pa kasagsagan ng bagyo, hangin, tsaka mga lalakas na ulan ay talaga namang sinusugod nila yan. Dahil sa mga panahon na yan, wala po talaga halos supply ng mga gulay at iba pang produkto na apektado ng bagyo. Kaya po, salute po sa mga, ang negosyante is hindi lang tamang nagbebenta lang kami. Kumbaga, nagtitake rin po kami ng risk kung paano namin makakapag-purchase ng mga paninda na ibebenta namin kahit na kalakas-lakasan ng bagyo. Tingnan nyo naman yung video na yan. As in, talagang humahampas yung mga luna tsaka yung pinto ng truck sa sobrang lakas ng hangin at ulan. Pero syempre negosyante tayo kaya for the go magtinda, mag-ayos ng mga paninda. Itong video na to ay kuha ng 2:00 ng madaling araw. Yan po ay hindi pa ako ganong nakatulog gawa ng hindi nga talaga natulog dahil pabalik-balik ako aakyat bababa dahil ang lakas talaga ng hangin ng bagyong Uwan. Alam naman po siguro ng buong Pilipinas yan, di ba? Kasi nga po, yung isang kapitbahay naming may pwesto ay tawag dito, natanggal yung pintuan ng kanilang bodega kaya talagang pasilip-silip ako para naman kahit papano sa ganung paraan makatulong po sa kapwa negosyante para naman kung may ibang tao alam kong i-witness kung sino man po yun. Pero awa ng Diyos, mababait yung mga kapulisan dito. Shout out po sa PNP Candelaria dahil hindi naman po nila iniwan yung pwesto ni Kuya JR nung time na yan hanggat wala po yung mismong owner na mag-aayos. Shout out kanila sir sa PNP station ng Candelaria. Yun po. At after po nagbaba ng mga paninda, fast forward tayo, 3 o'clock na madaling araw, papunta kami naman ng iba dyan para mag-pick up ng manok dahil wala po talagang baba ng manok. Tapos super dilim, nakikita nyo kasi brown out buong, hindi ko alam kung buong Sambales pero brown out po yan. Pumunta kami ng iba para salubungin yung manok para po talagang maibenta. Ganyan po ang buhay ng negosyante, hindi po basta nagtitinda kundi tinitake namin risk at mapalad kami kasi no mga time na yan, thank you Lord dahil walang ulan, walang hangin, pero sobrang dilim. Makikipagsapalaran ka. Nakakatakot kasi wala halos na makakasalubong or kasabayan na nagbabiyahe dahil siguro takot din magbiyahe mga biyahero. Ayan o, nakahiga ang tinderang kusinera kasi talagang antok na antok ako pero for the video pa rin. Naantok ako dyan nung time na yan pero kaya inihiga ko na lang, ganyan ako pag bumabiyay kami, inaantok ako, pagkasyahin kong isiksik yung sarili ko sa makipot na upuan para lang kahit papano makidlip pero for the video pa rin ang tinderang kusinera nyo. At ayan o, si Sander for the focus na mag-drive. At dumating nga po na kami sa pwesto ng 6:00 na po ng umaga, medyo maliwanag na. Yan lang po yung buhay namin bilang negosyante. Kaya yung mga nagbabash dyan na ang mahal namin magtinda, hindi nyo po alam kung anong sitwasyon pag bumabagyo. At yun lang po, i-share ko lang sa inyo kung paano ang buhay namin. Yun lang po mga suki for today's video. Thank you for watching. Bye-bye!